Sinampahan na nga po kanina ng reklamong murder ang Amerikanong sundalong si Private First Class Pemberton para sa pagkamatay ni Jeffrey Jennifer Laude. Base sa nakalap na ebidensya at salaysay na mga saksi, kumbinsido ang pulis na may intensyon ang suspect na patayin ang biktima. Live mula pa rin sa Olongapo City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, ngayong naisampa na ang kasong murder, ang susunod na hakbang ng prosekusyon, palutangin ang Amerikanong sundalong suspect. Narito po ang aking report. Isinampa na ang reklamong murder kontra sa Amerikanong sundalong si Private First Class Joseph Scott Pemberton. Kumbinsido ang kampo ng pinaslang na transpinay na si Jennifer Laude. Gumamit ang puwersa at intensyon daw talaga ng Amerikanong sundalo na patayin ang biktima. Batay kasi sa death certificate ni Jennifer, asphyxia by drowning o pagkalunod ang kanyang ikinamatay. Sa banyo ng isang lodge sa Olongapo City, nakita si Jennifer na wala ng buhay at nakalublob ang mukha sa toilet bowl. Karumal-dumal yung pagpapatay po at meron pong superior strength dahil alam naman natin na napakalalaki ng mga marinong yan, no? Kung ikukumpara mo sa mga asanon. Nakalakip sa charge sheet na inihain ng Olongapo City Police sa Prosecutor's Office ng parehong lungsod ang sinumpaang salaysay ng testigong si alias Barbie. Siya ang sinasabing nakasama ng biktima at suspect bago ang pamamaslang. May salaysay din ang isang staff ng lodge na siyang nakaposte noon malapit sa silid kung saan nag-check-in si Laude at Pemberton. Ito naman ang kuha ng CCTV ng Ambiance Bar. 10:56 ng gabi noong Sabado, nakuha ng pagdating ng 4 na Amerikano. Isa raw sa kanila si Pemberton. Sabi ng mga tauhan ng bar, halatang lasing di umano ang mga dayuhan. Makalipas ang 1 minuto, bumaba ang isa sa mga Amerikano na positibong kinilala ng staff ng bar bilang si Pemberton. Magkakahawak kamay sina ng testigong si Barbie. Sa kanilang likod si Jennifer. Ito na ang huling kuha sa biktima na kasama ang suspect. Pagpalo ng 11:35, panik-panaog ang mga kasamahan ni Pemberton dahil ayon sa mga staff ng bar, hinahanap nila ang sundalo. Kailangan daw kasi nilang makabalik sa barko ng eksaktong alas 12 ng hating gabi. Mula sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nag-check-in si Laude at Pemberton sa lodge bago mag-alas 11 ng gabi noong Sabado. Bandang alas 11:30, nakitang lumabas ang dayuhan. Kasunod nito, nakita ang labi ni Jennifer. Si Attorney Harry Roque, ang tatayong abogado ng biktima. Inatasan din daw siya ni Justice Secretary Laila De Lima na pulungin ang piskalya at mga pulis para sa pagpapatibay ng kaso laban sa Amerikanong sundalo. Ang importante ay una, ma-review kung ano nang hawak na ebidensya ng ating kapulisan. Alas 8 pasado kanina lamang, Jessica, ay natapos yung proseso ng tinatawag na regular filing. Kakaraan lang sa ating likuran ng City Prosecutor maging ng City Police Director. Jessica. Emil, tama ba ang meron lang na CCTV ay yung sa bar kung saan unang nagtagpo according to the initial reports itong si Pemberton at yung grupo na kinabibilangan nitong si Laude o yung suspect? Walang CCTV doon sa lodge kung saan natagpuan yung kanyang bangkay. Tama ba? Sa investigasyon, Jessica, ng Olongapo City Police, partikular doon sa mga lokasyon kung saan huling dumapo itong biktima at ang Amerikanong sundalong suspect, lumalabas na doon sa bar lamang mayroong CCTV. Sinisiyasat ngayon ng City Police Department kung bakit walang CCTV doon sa tinatawag na lodge kung saan natagpo ang patay ang biktima, gayong may city ordinance para rito. Jessica. Okay. So, Emil, paano ngayon yung bang autopsy report? Natanong ko yan nung first day pa lang na after mapabalita ito, no? Kung ginawan ba ng autopsy kasi nakikita natin sa video na nasa loob na ng kabaong yung bangkay ni Laude. Yung bang autopsy report, inilabas na ba ng pulisya yung mga detalye? Kasi mukhang vital yun, no? Ang alam lang natin na namatay siya, ang cause of death ay drowning by asphyxia at nakitang inilublob yung kanyang ulo dun sa inodoro nung natagpuan yung kanyang labi. Pero other than that, wala nang masyadong detalye pang lumabas. Mukhang vital na ma-establish kung paano isinagawa itong krimen dun sa kung kanino mapupunta ang kustodiya sa suspect.
Hanggang sa mga sandaling ito, Jessica, hindi pa nagbibigay ng detalye ang Olongapo City Police hinggil sa nilalaman ng autopsy report. Sa panayam ng GMA News kanina kay Attorney Harry Roque, ang tumatayong abogado ng tumatayo ngayong complainant na si Marilu, kapatid ng biktima, death certificate lamang ang kanilang hawak at kanilang nasusulyapan. At doon nga natin na-determine kung ano ang cause of death nitong biktima. Hanggang bukas, aalamin natin sa City Police Chief kung maaari na nating malaman ang nilalaman nitong autopsy report na ayon din kay Attorney Harry Roque ay dapat ipaalam sa publiko. Jessica. May impormasyon ka ba kung ang mga pulis na nag-iimbestiga nitong kaso ay nakausap na mismo itong si Pemberton, Emil? Kahapon, Jessica, mayroon tayong informasyon na di umano ang mismong City Police Chief ng Olongapo Philippine National Police maging yung investigator on case ay nakapanik doon sa barko kung saan nakatalaga itong si Pemberton. Pero hanggang sa mga sandaling ito, nagkaroon tayo ng panahon ng pagkakataon pati na makausap itong si City Police Director De Los Reyes na itanong natin ang tungkol dyan pero hindi na muna siya nagbigay ng detalye tungkol sa ano ang kinahinatnan ng kanilang pagpanik sa barko, kung ano ang naging laman ng interogasyon. Jessica. Siyempre, wala ring impormasyon din. I assume, Emil, kung may abogado na ba itong si Pemberton, gayong sinampahan na siya ng reklamo. Kasi naalala ko yung kaso dati kay Daniel Smith, no? May abogado siya. Dito sa kasong to, sino kaya ang abogado niya? Kanina, Jessica, ganap na mag-aalas 3 ng hapon habang tayo ay nag-aantabay ng proceedings nga, yung pagsasagawa ng filing ng complaint laban dito sa suspect. Isang kulay itim na passenger van ang pumarada mismo sa harapan ng Hall of Justice. Dalawang Pilipinong pawang naka-polo barong ang pumasok dito sa Hall of Justice, partikular sa Prosecutor's Office. Dire-diretso ito, no? Napansin lang natin na medyo nagmamadali, kaya't napukaw ang ating atensyon. Nasa loob ng van na yan ay isang Amerikanong lalaki at mayroon pang ibang kasamang Amerikanong babae. Pero nang makita ang ating kamera, dali-dali nitong isinara ang pintuan at mula dito sa pagkakaparada sa harapan ay umabante banda doon sa kabilang kanto. Ayon sa impormasyon na ating natanggap mula dito sa City Prosecutor's Office, may kinalaman ang pagdating ng dalawang Pilipinong nakabarong dito, maging yung mga sakay noong passenger van na aking binabanggit sa kasong ito. Pero hindi pa makumpirma sa atin, Jessica, kung ito na ang kinatawan ng inaakusang Amerikanong sundalong suspect. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.